Uy, ribbon cutting, bahay ni Beyonce, postpone, nangyari. Ayan ang pag-uusapan natin. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw at panibagong reaction commentary video na naman ang aking gagawin. At bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong batiin ng good morning, good afternoon, good evening. Kung nasan man kayo mga lokasyon ngayon, sana sa mabuti kayong kalagayan. At guys, iniimbitahan ko muna kayo na mag-subscribe sa aking munting channel para lagi kayong updated sa aking mga reaction commentary video. At guys, credit kay Kalingap TV. Itong video na ito ay galing kay Kalingap TV. At itong title ng video ay Naku, mapostpone ang ribbon cutting, bahay ni Beyonce, nakitaan ng diferensya, Kalingap Rob latest vlog. So guys, without further ado, let's get started. Pakinggan natin itong video na ito at gagawan ko ng reaction commentary video. Makalungkot na balita, ribbon cutting ma-postpone dahil nakitaan ng problema. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa pabahay kay Beyonce ngayon. Nalalapit na sana ang ribbon cutting sa pabahay ni Beyonce ngayon na sanang March 1, 2025 itinakda na may ribbon cutting ito. Excited na sana ang lahat sa magaganap dahil sa makikita na ang tunay na hitsura ng bahay ni Beyonce kapag may kumpleto na itong mga gamit sa loob ng bahay. Alam niyo guys, ito masasabi ko, si Beyonce ang pinaka maswerte, pinagpala na beneficiary sapagkat siya lang ang napagawa ng bahay na ganito, na sobrang laki. Hindi talaga ordinary yung pabahay. Talagang malaking bahay ang nagawa talaga. Napakaswerte ni Beyonce. Bigay ni Kalingap Rob ngayon para kay Beyonce, at dahil na rin ang lahat ng iyon sa mga nagmamahal kay Beyonce mga kalingap, at sa kabilang dako naman mga kalingap. Ano ba ang nakitang problema at diferensya sa bahay nila ni Beyonce? So, ano kaya ang nangyari? Bakit nagkaroon ng problema itong bahay ni Beyonce na dapat ay may schedule na para sa ribbon cutting? Dahil bilang isang humahanga kay Beyonce at excited ako or lahat ng mga viewers ni Beyonce na makita, mapanood ang paglipat ni Beyonce sa kanyang tahanan na napakaganda. So, bakit kaya na-postpone ang ribbon cutting? Pakinggan natin. Ribbon cutting dahil sa wala pong kuryente. Naku po, aanhin mo yung malaking bahay kung wala naman kuryente. Dapat yan habang binubuo yung bahay ni Beyonce, inilalakad na yung kuryente. Wala pong kuryente. Pangalawa, wala pong tubig. Naku po, aanhin mo yung malaking bahay kung wala naman tubig, 'di ba? So dapat talaga may tubig na yan. Pinagsabay na dapat yan habang binubuo yung building or yung bahay ni Beyonce ay kasama na inilalakad na yung kuryente, tubig. Ano nangyari? Prima po, yung tubig at yung kuryente. Ayan. Ayaw niya palipatin si Beyonce na walang tubig at kuryente sa bagong bahay. Napakaganda. So, tama naman na hindi dapat makalipat muna si Beyonce sa kanyang bagong bahay dahil wala namang kuryente, wala rin naman tubig. So, anong gagawin nila dyan? 'Di ba? So, mahirap yan. Mahirap lumipat sa isang bagong bahay kung wala naman kuryente at tubig. Pero dapat yan, habang inaayos yung bahay ni Beyonce, dapat may naglalakad na, pinoproseso na yung paglalagay ng kuryente at tubig. Kasi mahirap yan. Mahirap lumipat sa isang bahay kung wala naman kuryente at tubig. Dahil ayan ang daily needs, 'di ba, sa araw-araw. So mahirap talaga makalipat kung ganyan. Pero dapat yan may nagsasaayos na at inilalakad na yung kuryente at tubig. Pakinggan natin. Bahay. Napakagandang bahay. Napakagandang kama. Napakagandang dining room. Ay, dining table. Napakagandang
So tama naman ang sinabi ni Dr. Love na napakaganda ng bahay, napakaganda ng loob ng bahay, yung mga kagamitan, pero wala naman kuryente at tubig, 'di ba? Baliwala lang din. Kaya dapat sana bago sinasaayos yung bahay, meron na nagproseso, may naglalakad na sa munisipyo or sa Meralco yung malagyan ng kuryente, then ng tubig. Bago ka makakuha ng kuryente or tubig, dadaan ka muna sa munisipyo, i-check yan ng munisipyo at titignan kung may building permit. Kaya kung walang building permit, may hirapan malagyan ng kuryente at tubig. So, pakinggan natin. Paano sila matutulog kung walang kuryente? So, sa nangyaring walang kuryente, walang tubig, mukhang malaking gagastusin ni Kalingap Rab. Lalo na at kung wala namang building permit. Kasi bago ka makakuha ng kuryente at saka tubig, kailangan meron kang building permit. So, ganyan ang nangyayari sa pagpapagawa ng bagong bahay. Kailangan may building permit ka. Then, lalakarin mo yung Meralco at hihingian ka ng mga papeles, requirements, building permit, at yung sa munisipyo. Bago ka puntahan ng Meralco, i-check yan yung lugar at para ECI ka ng Meralco, then may babayaran ka dyan, may kalakihan ng babayaran. Then sa tubig din, ganun din, at ECCI ka din at i-check nila yung lokasyon, then may babayaran din. So ibig sabihin, may babayaran talaga sa ganyang proseso sa pagpapakabit ng kuryente at ng tubig. Pero ayon sa mga sabi-sabi ay wala yatang building permit. So ang building permit ay galing yan sa munisipyo at i-check yan ng engineer ng munisipyo kung ano yung bahay na pinagawa mo. So kapag malaki yung bahay, so malaki din yung tax na babayaran mo. Ganyan ang nangyayari sa pagpapagawa ng bahay. So sa bahay ni Beyonce, napakaganda. Talagang masasabing yayamanin ang style ng bahay ni Beyonce. At mukhang malaki-laki ang babayaran dyan sa tax. So pakinggan natin. Ang kama po na nagkakahalaga na 50 mil sarili na po. Grabe yung kama ni Beyonce, no? Nagkakahalaga ng 50 mil. Grabe talaga yung blessing na natatanggap ni Beyonce. Pero sana lakad na ni Dr. Love at ni Kalingap Rab yung nangyaring aberya sa bahay ni Beyonce at magkaroon na ng kuryente at tubig. So maraming excited na mapanood ang ribbon cutting sa bahay ni Beyonce at mapanood ang paglipat ni Beyonce sa kanilang bagong mansyon na pabahay ni Kalingap Rab. So masasabi ko talaga na maswerte pa rin talaga si Beyonce dahil punong-puno ng mga blessing. Ito talaga ang beneficiary na pinagpala si Beyonce. So sana maayos na yung aberya at para makalipat na si Beyonce sa kanilang bagong bahay. So guys, that's the video at ito lang yung aking reaction video. So kung umabot kayo dito sa aking video, so gusto ko munang alamin kung taga saan kayong lokasyon. Please comment para malaman ko kung hanggang saan umabot ang aking reaction video. So guys, support natin EDC, support natin Kalingap Rab, Kuya Bal Santos at Ate Edna, at support natin ang lahat ng Kalingap Love team. So guys, thank you so much at magkita-kita ulit tayo sa next kong video. God bless!